So maaga nga palang nagising ang nanay nyo. 5:30 pa nga, nagre-ready na para sa school lunches ng mga bata at papasok sila sa school. Napakalaking pagbabago talaga kasi before, yung school ng mga bata is free yung mga school lunches nila. Hindi ako nagre-ready. Diretso agad sila sa breakfast at saka pasok sa school. Ngayon naman, wala nga palang libre. Kaya naman talaga, maagang-maaga akong nagigising. Sobrang dami kasing estudyante sa school. Di ata kaya-kayanin kung libre pa yung lunches. Nakalimutan ko nga palang magsaing ng kanin. Ito nga pala yung serve nating breakfast sa mga bata ngayon. Rice with something. Yung lunch naman nila is nag-ready ako ng sandwiches. Ito nga pala yung pabaon natin ngayon. Napakasimple lang naman. Meron tayo ditong cheese slices. Naglagay din ako ng ham. Simpleng-simple lang at usong-uso yan dito, pabaon ng mga bata sa mga nanay. Ay mali pala, pabaon ng mga nanay sa mga bata. So malapit na nga pala yung Mother's Day sa Sunday na. So ito din yung mga isa sa mga dahilan kung bakit talaga si-celebrate natin yung mga nanay sa all around the world. Maraming ginagawa yung nanay sa bahay, hindi lang yan nakahilata at hindi lang yan nakahiga buong araw. Siya yung naglalaban, nagluluto, nagprepare ng mga lunches pabaon sa mga bata at naglilinis ng mga bahay at iba't iba pang mga bagay na kailangan nating gawin pag nasa school yung mga bata. Maraming nanay na nagsasakripisyo para sa mga anak at sa family. Yung iba hindi na nagtatrabaho para lang mapagsilbihan sila. Nagsi-stay home mom, hindi yan sumasahod at wala yung day off pero happy pa rin ang buhay. Ipagbigay-pugay nyo yung mga nanay nyo sa lahat ng mga sakripisyo nila para sa inyo. Hindi yan mga hero pero bayani yan sa bahay. Makaka-afford kayo, bilhan nyo ng regalo yung mga nanay nyo sa Sabado o sa Linggo pala. Mother's Day. So, pag breakfast nga pala, nag-boil ako ng itlog dito para kay Mr. Ito nga pala request niya para kainin niya for morning. Mahilig si Mr. kumain ng itlog boiled. Tapos minamash niya ito, nilagyan ng asin at saka paminta. Pagkasapit nga pala ng alas 7 is, ginising ko na yung mga bata at ready na tayong pumasok. So usually talaga 1 hour before pumasok sa school, ginigising ko sila, mag-breakfast pa at saka magbibihis. Napakahirap kasi dito pag winter sa New Zealand is madilim, yung alas 7. Kaya naman ayaw na ayaw nilang bumangon at feel nila na madilim pa at gusto pa nilang matulog. So lutong-luto na nga pala yung ating itlog at bibiyakin na natin ito of course at imamash na ni Mister. So minsan lang yan nagre-request ng breakfast yung asawa ko kapag nasa bahay talaga nag-work from home. Pag nagtatrabaho naman siya at bumibiyahe sa daanan is hindi ko na napapag-prepare every day. So every morning talaga lumalamig na lang yung coffee ko. Hindi ko pa naiinom. Inuuna ko sa yung mga bata, binibihisan ko muna. Tapos iniready ko yung mga breakfast nila bago ako kumain ng tanghalian. Ay hindi pala tanghalian, breakfast. Sobrang lamig nga sa labas, is frosty na. Winter na talaga dito sa New Zealand at lumalamig na talaga ng lumalamig ng bonggang-bongga. Opposite nga pala kami sa Amerika, Canada at Europe. Nasa Southern Hemisphere kasi ang New Zealand. Pagkatapos nga palang mag-breakfast is ready na yung mga bata at papasok na kami sa school. Nire-ready ko na sila. So yun guys, ito yung ating morning routine. Hatid yung mga bata sa school. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!